Welcome back, Big Timers. For those who just tuned in, we are talking with a celebrity entrepreneur with a very colorful personality and a colorful business. Of course, Ms. Jolina Magtangal. Okay, let's move on to numbers kasi kanina we were talking about inspiration. More on numbers naman tayo, okay? Jolina, for our big timers out there, no? Pag pumasok sa ganitong klaseng negosyo, kailangan ba malaki kagad yung puhunan? Depende yan eh, kasi merong mga, yung mga gusto magnegosyo, merong mga, yung sinasabing risk taker, na gusto agad nila, big time agad. May ganun eh. And wala masama doon. Pero meron din naman na slowly but surely, katulad ng ginawa namin, na talagang unti-unti, tapos hanggang sa bumo. Kung gusto agad nila na katulad nito, boutique agad, or boutique agad, siguro mga 500,000. Below 1 million pa yun, ha? Oo, okay na yun. So, Jolina, in terms of the small scale naman, of course, you mentioned about the boutique, diba? Paano kung gusto naman lang magsimula, tapos ano lang, sa bahay lang, is it possible? 100 pesos. Yun na yun. Kasi parang, marami ka nang makukuha doon eh. Meron ka ng isang supot ng beads na, minsan nga, Technicolor ni nandun eh, okay na yun eh. Right. 10 pesos. Tapos magkano lang ang ano, yung wire na parang nylon na merong stretch, yung nagagano mo na, meron yung parang lalagyan mo pa ng lock. Mura na eh. So sa 100 pesos, makakagawa ka na ng ilan. Tapos kung ibebenta mo ng, sabihin nating isang kwintas na simples, kung ibebenta mo yun ng 15 pesos, pwede mo ibenta yun ng 100% ang patong mo eh. So, let's say, 50 pesos, pwedeng 100 pesos. Oo, pwede mo benta gano'n, lalo na, kung maganda yung pagkakagawa, ito hindi na yung kung magkano gagastin mo, dapat isipin mo yung creativity, at saka yung feel mo doon sa ginagawa mo. Hindi pwede ginagawa mo kasi, uso kasi negosyo eh. Parang ginagawa mo. Masama pa yung loob mo eh. Oo, dahil hindi gaganda yun. Dapat masaya ka na ginagawa mo. Mabenta mo yun o hindi, masaya ka na ginagawa mo yun. Doon ako nag-start, ginusto ko, minahal ko yung ginagawa ko. Kaya siguro naramdaman ng buyer, kaya nila binili. So, speaking about buyers, no, ang dami na rin kasi people na talagang mahilig gumawa ng accessories din yan. So how can our viewers ensure na maiba yung sa kanila? Siguro, para maiba lang, kung paano nila yun, it's either ibebenta, or paano nila ikukwento, paano nila ginawa. Minsan nasa promotion din yun eh. Or paano nila, kailangan alam nila yung mga in ngayon, like sa internet, paano magbebenta doon. And every day, may matututunan kayo. Every day, pwede kayo magtanong sa simpleng tao, ikaw ba, ano pa mga hilig mo kung bibili ka? From there, pwede mo nang maisip, paano ko gagawin to kung magbebenta ako, kung anong market ang gusto kong bentahan. So, may konting research na rin. Yes. Or pwede munang mag-artista muna sila, saka sila gumawa ng... Pwede rin. Well, in other words talaga, the biggest investment really is on creativity. Yes. Alright, well, having said that, ano naman, sino ba yung mga pumupunta dito? Of course, sabi nila, minsan daw nandito ka, ikaw mismo ang nagbebenta sa mga clients. Sino ba yung mga pumapasok dito sa boutique? Tingin ko parang lahat yata ng ano eh, ng walang fix na... Wala. Kasi minsan buong pamilya from dun sa baby. Kasi syempre ang baby may maliit na buhok. Eh meron naman kami dito na maliit na clip. So, bibili nila yung baby ganyan. Tapos baby, bata, tapos teenager, tapos hanggang lola. Halo-halo na talaga. Oo, halo-halo na talaga. And mostly ang nandito, sorry for girls. For girls talaga. Well, yun naman talaga yung market eh. Oo eh. Yun yung attraction dito. Right. So, go ahead. Pwede pumunta rito mga boys, bibili nila yung girlfriend nila, or yung anak nila, or yung... Or who knows, para sa kanila. Pwede rin, di ba? Ikaw, Jolina, sige, we'll ask you, what is your personal favorite? Since hands-on ka rin naman, you know how to make, you know, yung mga accessories, minsan nandito ka rin, may personal favorite ka ba dito sa mga ginagawa mo? Earrings ba yun? As a necklace? Itong dalawang stante na to. Lahat! Ito na yun. Kasi yun ang gusto ko talaga, yung kwintas at saka earrings na ginagawa, tsaka mga bracelet. Basta, yung mga nandyan, talagang tuwan-tuwa ako, lalo na pag yung, kahit mga chains, basta may beads na nandun. At alam kong yung ginagawa talaga, yun. Jolina is a brand here in this store, di ba? Yes. How do you actually do your branding? A lot of people, kasi kilala na artista, okay na yan, pabayaan na. Kasama ba dito yung pati pagkilo sa labas? Kasama ko yun sa business brand ba? How do you actually ensure na your brand stays there? Kailangan consistent ka at saka dapat parang
kung ano yung gusto mo ipakita sa products mo, dapat ganun ka rin. Kasi parang ang pangit na gusto ko magbenta ng karne. Pero hindi ko naman alam kung paano ko bebenta. Dapat yung konektado yun. At saka dapat yung synergized yung lahat. From dun sa ginagawa mo, pati dun sa pinoproject mo sa TV, pati dun sa items or kung ano mang business ang gusto mong ipakita or ilabas. I think you said it perfectly because you have a very colorful personality. And Yes. pagkapasok na Pero may dalaga na. But as soon as we got in the store, ganun rin ka-colorful, ganun rin ka-interesting. Yes. Thank you so much, Thank Jolina. you, We din. definitely learned a lot. But before I let you go, maybe you can give us a little tip to our big-timers out there in going into business. Siguro, yung masasabi ko lang sa mga nagkakaroon na ng idea, magkaroon ng business, huwag kayo matakot. Walang masama kung magkamali sa una. And para sa akin, minsan nga, mas gugustuhin ko pa na meron akong mga downs. Kasi doon ka matututo from there Pero wag agad mawawala ng pag-asa. And pag meron kayong naisip na negosyo, isipin nyo na gusto nyo to, at hindi dahil nakikisabay lang kasi kung ano, gusto nyo to dahil doon magmumula at magiging fruitful ang negosyo ninyo. Go, go, go negosyo. Truly encouraging. Thank you so much. Thank you. Give it up for Jolina Magdala! Thank you. Alright, we are done. I like the interview so much. Thank you. Salamat. Thank you.